Sinali ng mga subtitle ni Matorzo. Sinali ng mga subtitle ni Di Matorzo. Ang bagong malawakang missile attack ng Rusya sa mga tirahan sa Rio ng Kiev ay pumatay ng 14 at naglikas ng daan-daang residente. Sa Vyshnevoy, winasak ng mga Ruso ang 5 kalye sa isang atake. Sa Kiev, narinig ang mga pagsabog buong gabi hanggang umaga. Ang bagong malawakang pag-atake sa Kyiv noong gabi ng Hulyo 6 ay nagpakita na sa kasamaang palad ang mga sistema ng depensa laban sa himpapawid ng Ukraine ay kritikal na hindi nakakayanan ang mga ballistic missile. Inumpisahan na ng Ukraine ang isang emergency na pagpupulong ng United Nations Security Council. At ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay nagpaplanong talakayin ang pagpapalakas ng depensang panghimpapawid sa summit ng NATO bukas, Hulyo 7 sa Ankara. At paalala, makikipagkita siya kay Trump at sa mga lider ng NATO. At posible ngang may kaugnayan ang mga mababangis na pag-atake ng mga Ruso sa summit na ito. Alam na sa summit ng NATO, makikipagkita si Donald Trump kay Volodymyr Zelensky, pagkatapos ay tatawagan niya si Vladimir Putin. At sa ngayon, napakahalaga para sa Kremlin na ipakita sa mga Amerikano, lalo na kay Trump, na tila nananalo ang Russia, kaya naman kailangang magpataw ng presyon sa NATO. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang lahat ng nalalaman sa ngayon, lahat ng may kinalaman sa mabangis na pag-atake ng mga Ruso sa Ukraine. Samantala, nagsagawa ng ganting atake ang Ukraine, partikular na nabalitaan ang pagkasira ng Omsk na planta ng pagpoproseso ng langis. Ito ang pinakamalaking planta ng pagpoproseso ng langis sa Russia. Matatagpuan ito sa 2,500 kilometro mula sa pambansang hangganan ng Ukraine. Ngayon, winasak ng Ukraine sa dagat Azov ang 2 tanker ng gasolina na bumibiyahe mula Taganrog papuntang Crimea. Tinamaan din sa lupa ang 2 S-400 air defense system, isang oil depot sa Kerch at Nebu radar. Sa madaling salita, ang Ukraine ay gumaganti lang laban sa mga Ruso na umaatake at sumisira sa mga mapayapang lungsod at tirahan sa Ukraine. Sa madaling salita, sabay-sabay nating pag-usapan ito. Ako si Alexei Pechi. Sabay-sabay nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito. Itutuloy, 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 itutuloy.
mga subtitle ni Dima Torzo. Salamat. Kaya Kiev at ang rehiyon. Ngayong gabi, sa gabi ng Hulyo, anim muling dumanas ng malawakang pag-atake ng mga misail at drone ng mga Ruso. Ayon sa mga autoridad, sa Kiev ay hindi bababa sa 12 katao ang namatay at mga 6 na po ang nasugatan, kabilang dito ang 2 bata. Sa rehiyon ng Kiev, 3 katao ang namatay at 16 pa ang nasugatan. Binibigyang diin ko, paunang datos pa lang ito dahil patuloy ang search and rescue operations. Ipinahayag ng alkalde ng Kiev na si Vitaly Klitschko na may 27 sugatan kabilang ang mga bata na kasalukuyang nasa mga ospital. Sabi ng autoridad, posibleng dumami pa ang biktima habang nagpapatuloy ang search and rescue. Inisyatiba ngayon ng Ukraine ang agarang pagpupulong ng United Nations Security Council dahil sa malawakang pag-atake ng missile ng Russia sa mga mapayapang lungsod. Narito ang pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, Andrei Sybiga. Bawat misil ng Russia na pinakawalan sa Ukraine ay may dalang mensahe na lampas pa sa aming mga hangganan. Layunin nitong ipakita na pwedeng palitan ng karahasan ang batas, na mas malakas ang takot kaysa pagkakaisa at ang kalupitan ay walang parusa. Hindi mapipipigilan ang terorismo sa pamamagitan ng pag-aatubili o mahinang tugon. Kailangan ng matatag at napapanahong aksyon. Kasabay nito, naghahanda si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine para sa summit ng NATO. Sa Ankara, nagaganapin sa 7 at 8 ng Hulyo kung saan makikipagkita siya sa Panggulo ng Amerika at lahat ng mga lider ng NATO. Sinabi niya na patuloy na winawasak ng Russia ang mga sibilyang bahay ng walang kaparusahan habang ang buong mundo ay nanonood lamang. Umasa ang Ukraine sa matibay na desisyon mula NATO summit upang mapatigil ang terorismo. Binanggit ni Zelensky na mahusay ang mga tagapagtanggol ng Ukraine sa pagharang ng drone at cruise missile, pero mahirap pa ring labanan ang ballistic missile ng Russia dahil kulang ang interceptor missile. Narito ang pahayag ni Zelensky. Mahalaga na ang mundo, lalo na ang Amerika at mga kasosyong Europeo ay maglabas mula sa NATO Summit sa Ankara ng matitibay na desisyon para suportahan ang ating depensa sa impapawid at maprotektahan ang buhay ng mga tao. Habang nasa bodega pa ng mga kaalyado ang mga Patriot missile, mas lalo nitong hinihikayat ang Russia na targetin ang tirahan ng mga sibilyan. Sapat ang lakas ng Amerika at Europa para mapatigil ang terorismong ito. At sa kasamaang palad ngayong gabi, lahat ng ballistic at zircon na mga missile ay tuluyang nakalusot sa air defense ng Ukraine. Naitala ng mga radio-technical na puwersa ng Air Force ng Ukraine ang 419 na mga sandatang panghimpapawid na pang-atake, kabilang dito ang 68 na iba't ibang uri ng missile at 351 na attack drone. Ang mga missile ng kalaban ay binubuo ng mga sumusunod na uri. 6 na anti-ship missile na Zircon o Onyx na inilunsad mula sa Kursk region ng Russian Federation. 23 ballistic missile mula sa Iskander-M o Esapat na raan na inilunsad mula sa Bryansk, Oryol at Kursk na mga reyon. 33 cruise missile na Kisang Daan at 1 na inilunsad mula sa Vologda region. 6 na cruise missile na kaliber na inilunsad mula sa Novorossiysk. Kailangan pang paigtingin ang pag-atake sa Novorossiysk. Sa lahat ng inilunsad na mga missile, nagawang pabagsakin ng mga pwersa ng depensang pangimpapawid ang 31 cruise missile na KH-101 at 6 na kaliber missile. Sa kasamaang palad, lahat ng ballistic at zircon missiles ay nakalusot na nagpapakita ng critical na kakulangan ng missiles para sa air defense systems. At siguradong dapat talakayin ang isyung ito sa NATO Summit. Si Zelensky mismo ang umamin na wala silang napabagsak na ballistic o anti-ship missiles. Dahil ito sa matinding kakulangan ng interceptor missiles para sa Patriot system. Kinumpirma ito ng hepe ng komunikasyon ng Air Force Command ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, si Yuri Ignat. Ito ang kanyang sinabi. Para mapabagsak ang ballistic missile, kailangan natin ng panlaban at tuloy-tuloy na supply ng missile. Sapat na ang ating mga sistema. Malaki ang kakulangan natin sa interceptor missiles. Sa oras ng pagre-record ng episode na ito, may 14 na patay at 60 sugatan na sa Kiev at sa kasamaang palad may mga bata rin sa kanila.
Sa ngayon, nagtatrabaho ang mga rescuers sa mahigit 20 lokasyon. Pinakamatindi ang sitwasyon sa Darnitsky at Podilsky district sa kabisera ng Ukraine, kung saan tinamaan ng mga tropang Ruso ang mga matataas na gusaling tirahan. Ayon sa GSCHS, nasira ang isang siyam na palapag na gusali sa Podilsky at nawasak ang mga apartment mula ika-siyam hanggang ika-5 palapag. Nasira rin ang isang ditirahang gusali at garahe ng kooperatiba kung saan nasunog ang mga sasakyan. Sa Darnitsky District, nasira ng debris ang isang 25 palapag na gusali. Sa isa pang mataas na gusali, nagkaroon ng sunog sa mga apartment na may lawak na humigit kumulang 150 metro kwadrado. Nasunog din ang garahe na kooperatiba. Sa isa pang 30 palapag na gusali, nagkasunog dahil sa bumagsak na debris. Sa Holosivsky District ng Kabisera, nasunog ang isang ditirahang gusali. Sa Obolonsky, nasunog ang isang bodega at ilang hindi tirahang gusali. Ayon sa datos ng Pambansang Serbisyo ng Emergency, GSCHS, nagpapatuloy pa rin ang mga search and rescue operations dahil maaaring may mga tao pang naiwan sa ilalim ng guho. Pero bukod sa Kabisera, naitala rin ang mga epekto ng pag-atake ng Russia sa Kyiv region. Sabi ni Nikolai Kalashnik ng Kyiv Regional Military Administration, 3 namatay at 26 ang nasugatan sa pag-atake. Ito ang tala sa oras ng ulat. 2 sa mga nasugatan ay isang 9 buwang sanggol at isang 12 taong gulang na bata. Ipinahayag ni Ihor Klimenko, pinuno ng Ministry of Internal Affairs ng Ukraine, na mula sa Vishnev, kung saan tumama ang pag-atake kagabi, mahigit 6,600 katao na ang inilikas dahil sa banta ng muling pagsabog. Nagpapatuloy ang pagsabog sa lungsod at ang paghahanap sa mga basement kung saan maaring nagtago ang mga tao noong pag-atake. Inaalam pa kung sino-sinong mga sibilyan ang kailangan pang ilikas. Narito ang pahayag ni Klimenko. Matindi ang epekto, halos 5 kalye ang lubusang nawasak at mula 12 ng bahay hanggang halos 100 bahay. Maraming sunog at tuloy ang trabaho ng mga kawani ng serbisyo publiko. Malaking trabaho ang inorganisa sa lugar. Naitatag na rin ang mga pansamantalang sentrong tulong. May mga pansamantalang himpilan para sa pagresponde sa mga epekto kung saan may mga itinayong tent para sa operasyon. Mayroon ding mga bus para sa tulong kung saan pwedeng magsumite ng pahayag, magulat o magtanong tungkol sa anumang alalahanin para makakuha ng maayos at kwalipikadong konsultasyon. Nasa lugar na ang mga psychologist, social services, rescuer, medical na tauhan at pulisya, lahat ng ahensyang tutulong sa mga sibilyan. Kung may nanonood ng aking palabas mula roon, tandaan na pwede kayong lumapit sa mga bus na ito. Sa totoo lang, maaari rin kayong lumapit sa kahit sinong pulis na makita ninyo. Siya na ang gagabay sa inyo kung saan at paano lumapit, kung saan magsusulat ng pahayag, at iba pa, at iba pa, at iba pa. Sa madaling salita, siguradong matutulungan ang bawat isa. Sa lungsod, maluba ang paglala ng kalidad ng hangin 5 beses na mas mataas kaysa normal. Pinayuhan ang mga nasasakop ng emerhensya na isara ang bintana at sundin ang mga rekomendasyong ibinigay ng mga espesyalista. Kung hindi ito gagawin, may panganib na malason dahil sa mga delikadong elemento na kasalukuyang nasa hangin. Itutuloy. 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 Itutuloy, Ale. Tapos na. Itutuloy. Itutuloy.
Sí, sí. Nagbabala ang Air Force ng Armed Forces ng Ukraine na posibleng muling maglunsad ng missile strike ang Russia sa Ukraine sa mga susunod na araw. Paalula ko lang, ang huling malawakang pag-atake ay nangyari nung ika-2 ng Hulyo at ang bago naman ay nung ika-6. 4 na araw lang ang pagitan ng dalawa pero pwedeng mas maikli o mas mahaba. At ngayon, ipinaliwanag ni tagapagsalita ng Air Force ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Yuri Ihnat kung bakit nagkakaiba ang pagitan ng mga pag-atake. Ito ay dahil sa paggawa ng mga misail. Isa itong komplikado at matagal na proseso. Karaniwan, ang ganitong pag-atake ay nangyayari minsan kada 10 araw pero ayon kay Ihnat, maaring baguhin ng kalaban ang dalas ng pag-atake. Sabi niya, kaya ng mga Ruso na mag-atake kinabukasan matapos ang naunang pag-atake. Paalala ko rin na bago ang pag-atake noong Hulyo 2, may datos na naipon na ng mga Ruso ang sapat na missile para sa 2 o 3 sunod-sunod na atake. Kaya hindi malabong sa mga susunod na araw ay mangyari talaga ang ikatlong pag-atake na sa kasamaang palad ay magdudulot ng panibagong pagkasira. At dito sa mismong Rusya, ipinaliwanag na nila kung ano, mas eksakto, ang tinarget nila ngayong pagkakataon. Ano ang mga importanteng target na tinamaan nila ngayon? Mga residential na bahay. At ang tinatawag na Ministry ng Depensa ng Rusya ay kinumpirma ang pag-atake sa Ukraine kagabi. Sinabi nila na ang mga tropang Ruso daw ay tumama sa target. Dagdag pa, ika nga nila, mga kumpanya ng industriya ng militar, mga pasilidad ng fuel at enerhiya sa Kyiv at Kyiv region, pati na rin ang infrastruktura ng mga military airfield sa Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv at Kyiv regions. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, ginawa nila ang pag-atake bilang tugon sa mga atake ng Ukraine sa sibilyang infrastruktura sa teritoryo ng Rusya. Uulitin ko lang dito, gusto kong bigyang diin, ang Rusya bilang agresor at pangunahing tagapagpasimula ng digmaang ito ay hindi kailanman kahit sa teorya maaring magsagawa ng tinatawag na mga ganting atake. Dahil lahat ng kilos nito ay orihinal na akto ng agresyon, na siyang naging dahilan ng lahat ng sumunod na pag-atake sa teritoryo ng Rusya. Ang ugnayang sanhi-akbunga ay nagsasabi sa atin na ang Rusya ang unang nagpasimula ng digmaan. Rusya ang una. Illegal at walang dahilan na inatake ng Rusya ang Ukraina noong ika-24 ng Pebrero 2022. Ang Rusya ang unang walang dahilan na sinakop ang Crimea at nagpasiklab ng patayan sa Donbas ng Ukraina. Kaya naman, lahat ng tumatama sa Rusya ay mga ganting atake. Ito ay karapatan sa sariling depensa ayon sa Artikulo 51 ng Charter ng UN. Lahat ng ginagawa ng Rusya ay pawang mga kilos ng agresyon. Hindi ito mga ganting atake. Hindi maaring ang agresor ang sumagot o, gaya ng kanilang sinasabi, magdepensa. Sinusubukan na nilang baliktarin ang retorika ng internasyonal na batas. At sinusubukan nilang kumbinsihin na ginamit daw nila ang mismong Artikulo 51 ng UN Charter tungkol sa sariling depensa. Sabi nila, nagtatanggol lang sila at gumagante para walang lumipad sa teritoryo ng Rusya. Mga Ruso na patuloy nanonood ng aking palabas, para talaga ito sa inyo. Ang Rusya ang unang umatake sa Ukraina. At kapag tumigil na ang Rusya sa anumang pag-atake sa Ukraina, kapag inalis ng Rusya ang lahat ng kanilang maruruming, mababangis na sundalo mula sa teritoryo ng Ukraina, matatapos na ang lahat. Hindi na ninyo kailangang gumanti sa anuman. Walang pag-atake sa infrastruktura ng Rusya sa oras na iyon. Kapag ang huling sundalong Ruso ay umalis na sa teritoryo ng Ukraina, tapos na. Ganoon lang natatapos ang digmaan, agad-agad. Sa totoo, naiintindihan ko, oo. Kailangan pa ring ipilit sa mga mangmang na sila daw ay gumaganti ng mga pag-atake. Sa kasamaang palad, lubos na nakalulungkot, ang mga tao sa Rusya ay parang kawan na patuloy naniniwala rito. Ayan. Maniwala na kunwari sila ang nagtatanggol sa kanilang sarili. Sila raw ang gumaganti ng mga atake at kung ano-ano pa. Ayan. At malinaw naman na ang Ministry ng Depensa ng Russian Federation ay naglabas ngayon ng pahayag na nagsasabing sila nga raw ay gumanti ng atake. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang sipi.
Ayon sa Ministry ng Depensa ng Russian Federation, sinabi nila na noong gabi ng ika-6 ng Hulyo, inatake ng Kyiv ang teritoryo ng Russia gamit ang 625 drone kung saan 613 ang napabagsak o napigilan. Kaya naman ayon sa kanilang isinulat at inuulit ko ang kanilang sinabi. Naniniwala ang Ministry ng Depensa na ang layunin ng pag-atake ay ang kagustuhan ni Zelensky na bago ang NATO summit ay ipakita sa mga kanluraning taga-suporta ang kahandaang gamitin ng kanilang pera upang tamaan ang mga sibilyang pasilidad sa teritoryo ng Russia. Ang pangunahing pagsisikap ng Kyiv ay nakatuon sa mga pagtatangkang magdulot ng pinsala sa mga pasilidad at lohistika ng sektor ng enerhiya at panggato. Mula Ukraine, inatake ang mga sibilyang pasilidad sa Russia gaya ng Leningrad, Yaroslavl, Kaluga at Crimea. Napigilan ng mga sundalong Ruso ang planong malawakang pag-atake bago ang NATO summit sa pagpabagsat at pagpigil sa karamihan ng Ukrainian drone. At iba pa, sinusubukan ng Ministry of Defense na ipakitang layunin ng pag-atake ay ipakita sa mga kanluraning taga-suporta bago ang NATO summit ang kahandaan. Sa kabuuan, nais nilang ipakita ang kasalukuyang kahandaan. Якобы это нам надо перед саммитом НАТО что-то показать. Ngayon, tingnan nyo ang ginagawa ng Rusya. Una sa lahat, si Vladimir Putin, bago pa man, alam niyang tiyak na magkakaroon ng pag-uusap sa telepono kay Trump sa ika-4 ng Hulyo dahil si Trump ay tatanggap ng mga tawag ng pagbate para sa ika-250 anibersaryo ng pagdedeklara ng kalayaan ng Estados Unidos. At bago ito, lumabas siya at inihayag na di umanay na sakop nila ang Konstantinovka. At pagkatapos ng pag-uusap ng ika-4 ng Hulyo kay Trump, ano ang sinabi ng kanyang katulong na si Ushakov? Sinabi niya na binigyang diin ni Vladimir Putin kay Donald Trump ang mga realidad sa lupa na di umano'y nananalo ang hukbong Ruso at nasakop ng Russia ang Konstantinovka. Ayan, ibig sabihin kailangan niyang lumika ng larawan ng tagumpay ng pagkapanalo na tayo ay nananalo. At ipakita kay Trump na parang pakinggan mo, walang saysay na tulungan mo ang Ukraine, walang saysay na suportahan mo si Zelensky. Bakit? Wala namang saysay dahil talo sila. Kita mo, nasakop na namin mga bagong teritoryo. Malakihan naming inaatake at winawasak ang Kyiv at winawasak ang mga bahay na tinitirhan. Mas mabuti siguro na ikaw na lang ang mag-pressure kay Zelensky. Yun lang! Bago ang NATO summit, sinadya nilang magunsad ng 2 pag-atake na may 4 na araw ang pagitan para ipakita na kaya nilang umatake ng madalas. Mas mabuti sigurong pigilan niya nga lang si Zelensky para tumigil na siya sa pagtatanggol at matapos na ang digmaan. Layunin nitong lagyan ng presyon si Trump at mga lider ng Europa, hindi ang Ukraine. Ngayon, dapat nating maintindihan na ang Ukraine ay kailangang gawin ang nararapat para sa kanila. Ipinapahayag na sa mismong oras ng pag-record ng video na ito, ayon sa oras sa Kyiv, ito ay 14:30. At ipinapahayag na ngayon mismo ay may isa pang pag-atake sa isang Russian na oil refinery. Ito ay mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa ating hangganan. At malamang ito na ang magiging record sa ngayon. At ngayon, isinusulat ng mga Russian na media na mula sa sandaling ito, maaari nating sabihin na tinamaan na ng Ukraine ang lahat ng pangunahing oil refinery sa Russia. Ang Omsk ang huling isa sa 11 na oil refinery na hindi pa natatamaan. Ngayon, tinamaan na rin ang Omsk na oil refinery. Napag-usapan na natin ito sa mga nakaraang episode, isa na lang ang natitirang target na kailangang tamaan at dito na magtatapos ang kwento. Ibig sabihin, tapos na ang pagtama sa lahat ng oil refinery. Kung naabot na rin natin yon, kailangang ipagpatuloy ang sistematikong pag-atake sa mga refinery na ito. Uulitin ko, lahat ng pag-atake ng Russia ay agresyon. Nakakalungkot, may ilang Ukrainian na naniniwalang ito ay pagganti lang, pero walang nangyaring pagganting pag-atake. Sila ang nagsimula ng digmaan na ito, sila ngayon ang tinatamaan. Alam ni Putin na nasusunog ang ekonomiya at mga refinery ng langis niya. Sa Russia, maaga o huli ay magsisimula silang magtanong kaya kailangan niyang bumuo ng palabas ng tagumpay. Imbes na talakay ng mga Ruso na tinamaan ang lahat ng pangunahing refinery ng langis nila, mas pinag-uusapan nila ang mga pag-atake sa Kyiv at Vyshnevoy. Tungkol sa di umano'y pag-atake sa isang pabrika ng paggawa ng mga Neptune ayon sa kanila na mayroong evacuation at iba pa. Mas gusto nilang pag-usapan yon kaysa sa totoong nangyayari sa mismong maruming Rusya nila. Hindi ako ang nag-imbento ng ekspresyong maruming Rusya. Naiintindihan ko kung bakit nasasaktan ng mga Ruso, pero sa totoo lang, ang maruming Rusya ay galing din sa inyo kababayan. Siguro dahil namuhay siya sa karumihang yon, alam niya talaga ang sinasabi niya.
Maglalagay ako rito ng 3 tuldok. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyo suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.